why he wanted it. No? Yeah. Kasi nga ho, it is not just party list congressmen that make proposals in several districts, but more importantly, even senators, no, make these proposals in several districts. And Yan, I think he made okay. mention also of yung po mga parking schemes, no? To be Yan, very parking clear, schemes. yung pong sinasabi in the Blue Ribbon Committee hearings na Oh. parking sa GASA, it was not a creation of the last Congress. In fact, yung pong mga parking tsaka sa GASA, I think nababasa na ho natin yan as far back as 2018 in the previous administration. No, in fact, former House leaders denied such parking fees, no, Yan, or parking schemes in the last Congress. No? So I think it would be a bit disingenuous for congressmen today to say na ito po ay it's just a new innovation of the previous leadership in the 19th Congress. Hindi naman sinasabi na ano yan, new innovation. Wala rin naman nagtatanggi na ngayon lang yung ano na yan, yung scheme na yan, yung parking sa GASA o kung ano pa mang inimbento yung pangalan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Wala kaming pakialam. Pero talagang kinasangkapan yung mga ganyang klaseng estilo nyo dyan sa House of Representatives sa 23, 24, 25 budget. Dyan naging laganap ang korupsyon sa ating bansa. Siguro hindi naman natin sinasabi na ngayon lang na imbento yan. Siguro panahon pa ni Gloria meron ng ganyan. Parking, sagasa, o yung allocable, o kung ano man yung mga terminong ginagamit nila dyan para makapagnakaw sa kaban na sambayanan. Pero ito sigurado ko, Terry Redon, at hindi mo mapapasinungalingan to. Ha? Dito, noong 19th Congress, lumaganap at iyaan ang pinanggalingan ng karamihan sa kalokohan dyan sa House of Representatives. Yung mga sagasa, parking, allocable, kung ano man yung mga ginagamit yung termino dyan sa House of Representatives. Ito talaga si Terry Redon. Isisi lahat sa mga Duterte. Diba? Ganyan lang ho yung mama na yan. So, yun po muna siguro we open ourselves to. Pero sigurado ako ngayon, Brad, na ikaw talagang malaya nang nakakapag-travel. Ngayon ika nga wala ng Duterte na babati ko sa iyo pagka nagpunta ka sa sandamukal na bansa. Sa pagiging opisyal mo sa pamahalaan. Kasi yung panahon ni Tatay Digong pinuna ho yan eh. Kaya galit na galit kaya dating Pangulo Rodrigo Duterte yan eh. Ano ba akong pinuna? Questions. Sir, about lang po sa speaking of flood control projects, sa isang survey po na after research about government infrastructure projects, nakasaad na most adult Filipinos, 60%, reported feeling anger or outrage when they think about the corruption in government. 30% expressed fear or anxiety, while another 9% reported feelings of sadness or disappointment. Ano po yung masasabi? Well, syempre, 60 plus 30 is 90% ill feelings towards how government has been doing its job, no? Particularly on flood control infrastructure and how we actually implemented it. Which is why mataas po talaga expectation ng mga kababayan ho natin, not just on Congress and the Senate on our investigations, but more importantly on the Independent Commission for Infrastructure, to be able, and of course the other law enforcement agencies that we have like the Ombudsman, na talaga ho may mapanagot po ng mga personalidad na napangalanan dito po sa entire flood control controversy. No? So, I think yung po 90% ill feelings dapat tugunan po ng tama at maayos ng gobyerno pong ito. And syempre, one of the steps, and we have been stating this previously already, is for the ICI to make a determination on which parts of the proceeding can actually be made public, which part of the proceedings will remain in executive session. But obviously, under any circumstance, hindi ho talaga pwede na full private executive session proceedings lang po ang ginagawa po ng ICI. It's not because gusto lang ho makiusyoso ng mga kababayan ho natin. And to be very clear, sa mga korte naman ho, and quite certainly yung po chairperson po ng ICI, dati pong maestrado, wala naman ho full executive sessions sa mga korte ng bansa, kahit sa Supreme Court. No? So, ang kasalanan po nyo pala yan eh. Gusto lang makiusyoso ng ating mga kababayan eh. Wag na kayo.
Huwag na kayong makiusyoso. Kahit pera nyo ang ninakaw nila, wala kayong karapatang makiusyoso. Wala kayong karapatang malaman kung anong pinag-uusapan dyan sa ICI. Tama, mali. Terror doon. Yung mga lohika mo, singlabo ng mga ng butas ng ilong mo, lang yaka. Ang toko, pera na sambay ng Pilipino pinag-uusapan natin dito. Ngayon, nag-aanap ng accountability ang ating mga kababayan. Kung ang accountability at yung transparency yun ang sa publiko ng ipagsabihin na nating oral argument dyan sa Korte Suprema kasi dati daw may estrado ng Korte Suprema ang chairperson ng ICI Isa publiko nyo yung record, yung video, yung hearing. Wala namang problema, anak ng tokwa. Ano ba naman makita namin si Romualdez, di ba, nagpapaliwanag doon at sinasabi niya na hindi, wala akong alam dyan. Doon sa budget, doon sa budget process, wala akong alam dyan. Ang appropriation ko bahala dyan. Anak ng tokwa, walang hindi ho taratrabahuhin yung mga budget na yan kung hindi binasbasayan yan ni Martin Romualdez. Wala kang kinalaman sa budget deliberation pero yung akap mo naponduhan. Ano yun, Magic? Ano ka, meron kang nakikipag-communicate ka kay Saldico using your betlog, ganon? Nang ng Petrang Garapata, iloloko nyo kami. Ibig sabihin, meron pa ring bahagi ng mga pagdinig sa mga korte na binubukas po sa publiko. Hindi po necessarily live streaming, Sabi pero mo, nakakapasok ang media, nakakapasok po yung each and every interested party po rito. So for as an example, at ito na ho yung halimbawa natin nung nakaraan, yung po mga babasahin po ng mga affidavits. Anyway, it will be a public document. Anyway, babasahin din bang po talaga ito? hindi ang problema ng public document. Pagka naging public document yan, malamang sa malamang edited na yan. Hindi na namin makikita yan, anak ng toka. Eto mga kababayan, kung hindi magpapapress con tong damuho na to, hindi ho natin malalaman kung anong nangyayari dyan sa ICI na yan. Walang yaka ha. Ano ka, ang tawag dito, spokesperson ka. Pinakawalang kwentang spokesperson na kilala ko. Spokesperson ng ICI. Damuho na to. Oh, tuloy natin. Ito sa ICI. Dapat publicly basahin po ito ng lahat ng mga resource persons na ma-invite. And including yung po mga initial inquiries ng mga commissioners relating to the affidavit which is a public document. So, yun. Pwede ho tayo magsimula doon at pamungkahi po ito sa ICI moving forward. Yan. Sir, as a Gusto ko moving forward. Sa mga binabanggit ng ating mga kababayan, parang bakit daw hanggang ngayon wala pa rin na-file ng case or parang medyo nababagalan sa process ng ICI. As a lawyer po ba, sa tingin nyo, by this time kailangan may mga na-recommend na ba or na parang may talagang concrete action na po ba yung ICI? Or okay lang naman na talagang iniisa-isa muna nilang ipatawag? Kayo po ba nababagalan or sakto lang din yung process na? Sakto lang. Again, kailangan ho natin maglinaw. Sakto lang. I think the marching order of the President is for the ICI and all law enforcement agencies to be able to file airtight cases. No? So, ibig sabihin, it is not a question of time, it is not a question of speed. It is a question of whether or not the evidence actually exists already to make an actual conviction against all personalities. And to be very clear, yung pong DOJ, I think, nag-submit ho ng mga papeles sa Ombudsman. Lahat po ng mga kaso na pwede hong isampa, I think, sa mga personalities involved in Bulacan. At the very least, yung pong mga contractors at DPWH officials po na sangkot. I think kaya na ho nilang ikasayon in the soonest time. No? Ang sabi nga ho ni Ombudsman Remulla, this is an open and shut case. Ibig sabihin, the basic question on Ghost Project, and ito naman yung binabanggit na ho natin, even during the House Infrastructure Committee hearings, on the question of Ghost Projects, simple lang ho yung tanong may naitayo bang pasilidad, infrastruktura o wala? Pangalawa, may nailabas bang pera? Pangatlo, kanino napunta yung pera? So, sobrang basic lang po nung methodology to make the case for Ghost Projects. And I think yung po nga pagpapasa po sa DOJ yan na po yung ng DOJ sa Ombudsman, yan na po yung unang hakbang sa actual po na case filing na gagawin po ng Ombudsman laban po sa mga sangkot pong kontratista at DPWH officials. Yun yung una. Pangalawa, syempre yung mga
senador at mga kongresista po ng mga napangalanan, kailangan ho na mas malalimang pa hong pagsisiyasat yung pong ICI at Ombudsman at DOJ sa bagay po na ito. No? So, yan po yung kailangan po nating antayin. Kasi kailangan ho talaga ng direktang pagtuturo sa lahat po ng mga sangkot. Although, halimbawa, may mga, I think in one of the, I forget if it's affidavit, na talagang halimbawa, meron ho talagang pinagdalhan no, ng pera doon sa isang resort, no, isang involved po ng senador. So, yun ang kailangan hong palalimin pa ng ICI at ng Ombudsman. Kung meron bang batayan yung pong binabanggit, I think ni Undersecretary Bernardo. Sir, last na lang po from me. Sorry, hindi ni Undersecretary Bernardo, ni Henry Alcantara. Yan. Ano, Mensahe po ba kayo? ano nila ho yan eh. Balita ko si Henry Alcantara daw ho parang nanikip ang dibdib. Okay lang yun, maluwang naman ang bulsa. Pangalan ng info dun sa 60% ng mga Pilipino na galit dahil sa issue ng anomalous flood control projects. Siyempre, tingin ko, ramdam na, I mean, we don't need a survey for government to basically understand the anger of the nation. We had seen it in the rallies. We had seen it in each and every day po na talaga naman po galit na galit yung mga taong bayan at naiinip na po sila. So, Yan. ang Alam mo bakit naiinip ang taong bayan, Teredon? Naiinip kami kasi bakit ayaw pang umuwi ng amo mo. Sabihin mo sa amo mo, umuwi siya as soon as possible. Kailangan niya nang umuwi sa Pilipinas. Pwede, yun lang naman kinaiinipan namin eh. Maliban doon, okay na eh. Sabi mo sa amo mo, uwi na siya ha. Kanya ka. hakbang po patungo dito to restore public trust. Una, syempre, sinimulan na po ito doon sa budget process na ayusin yung mga naging problema nung nakaraan. May mga kailangan pang habulin, pero hindi pa naman huli ang lahat dahil hindi pa tapos yung budget. Pangalawa, yung usapin po ng pagpapanagot. No? So, antayin lang po natin. Tingin ko, binubuo naman po ng Ombudsman, ng ICI, ng DOJ, yung lahat po ng mga kailangan pong ebidensya para mabuo po ito. Ang problema kasi dito, Brad, hindi nyo maintindihan eh. Nakikinig kayo pero hindi nyo naiintindihan. Naririnig nyo pero ayaw nyong sumunod. Di ba? Ang sabi, ito, ulitin ko sinasabi na sambayan ng Pilipino. Gusto nila merong makulong, hindi kontraktor. Hindi nila naiintindihan. Gusto nila merong makulong, hindi district engineer. Okay, pakulong din natin yan. Walang problema. Pero siguraduhin nyo, sa pagpapakulong sa mga mananagot dito sa flood control issue na to, siguraduhin nyo merong congressman na makukulong dyan. Ha? Ngayon, kung wala rin lang namang congressman na makukulong dyan, ano na tayo, ika nga, dyan na pumapasok yung people power na ideya ng iba nating mga kababayan. Well, di naman natin suportado dito dahil ika nga, mayroon tamang proseso para tanggalin yung mga incompetent sa pamahalaan. Ay, ang paraan na yan, napaka-extreme ho yan, ika nga, o make or break yung ano na yan, yung option na yan. Pagka hindi nagawa yan, naku, wala. Lalong lalakas ang pwersa ng mga masasamang elemento sa pamahalaan. Ngayon naman, kung may magawa, magkakaroon na talagang pagbabago sa ating bansa. Nasa ano ho yan, ika nga, nasa mga kababayan ho natin yan. Tayo lang naman ho dito, mga meron lang naman ho tayo, hindi ho tayo nang hihikayat ng kung ano-ano dito. Kasi nasabi lang ho natin dito mga kababayan, ang punto dito, kung may makukulong, kung merong ebidensyang lulutang at kung itong mga ebidensya na to at kung ang mga makukulong na to para lang dito sa mga district engineer at mga kontraktor, naglolokohan na ho tayo dito. Para sa sambayan ng Pilipino, abangan ho natin ha, abangan natin. Alam ko, masyadong impatient na yung mga kababayan natin, pero tignan lang ho natin mga kababayan, sisigurado ko dito, pagka hindi naging kaaya-aya sa panlasa ng sambayan ng Pilipino, yung ginawa nyo dyan, hihanda-handa nyo na yung mga tumbong nyo. Ika nga, mayayari kayo sa sambay ng Pilipino. Yun ang sigurado. So, as soon as the first cases are filed by the Ombudsman, tingin ko naman, hindi po ito magiging matagal sa level po ni Ombudsman Remulla kasi dati siyang DOJ and siya din naman basically yung nag-head nung pag-imbestiga nung nakaraan. So, tingin ko it's just a matter of re-reviewing all the documents again. But I think I'm quite certain they are ready to file cases in the soonest possible time. So your comment dun sa Ombudsman decision to set new guidelines, basically making public the salary, may effect po ba ito sa mga investigasyon regarding corruption? Well, syempre, this is, hindi ito unprecedented dahil ginawa po
noon, no? Bago ho naging ombudsman si Ombudsman Martires. Pero ito po ay pagtatama nung pong pagkakamali ni Ombudsman Martires na hindi po maglahad ng mga salin po ng mga public officials on such a flimsy basis. No? So yun yung una. Pero pangalawa, I think yung pong salin policy po ng Ombudsman is basically just limited to executive officials. No? So I think the public expects that at the level of the Senate and the Congress, we should be able to implement our own SALN release disclosure policies in the soonest time as well. Siyempre, respecting po yung mga data privacy guidelines, no, na kailangan po in such a release. Having said that, would you have information if the House of Representatives will in fact align its policies with the Ombudsman Memorandum Circular? Well, I don't have the information as yet, no, pero I think one of the first press conference says of the speaker, precisely ito po yung binanggit niya, that he is willing to, firstly, to release his SALN, and he is willing to actually implement a new SALN policy covering House members. So, antayin po natin yun. Hopefully within this Congress break, pero if not, during po, pagbalik ko ng plenary in November. Pero makakatulong po ba ito sa mga investigasyon on corruption or not very much? Ano, makakatulong po ito kasi magkakaroon ka ng baseline determination ng actual wealth ng, hindi lang po ng mga kongresista at senador, kundi lahat po ng mga official po ng gobyerno. So, ibig sabihin, para sa mga SALN na pogi mo dito, Brad. Ako, nagdududa ako dito sa mama na to, baka si boss lang to eh. Boss, hindi ba ikaw to? Baka si malupiton lang tong ano na to, itong mama na to, nagpapanggap lang siyang congressman, no? Baka sa susunod na interview nito, bigla siyang sumigaw ng boss, biglang gumano to yan, no? Diskumpiyado na talaga ako dito kay Terry doon. Feeling ko yan si boss yan di ba? Kamukha mo. Makikita natin kasi doon kung gaano ba kalaki, gaano kaliit yung pong kanilang net worth, no? Yung basically yung kayamanan po nila, gaano kalaki utang nila, gaano laki ho yung pag-aari nila, which is basically the assets of the public officials, no? So, pagka ho kasi ganon, we don't need the other aspects of yung po mga corruption at investigation. So, for example, pagka ho nakalagay sa SALN, parang ang dami niyang pera, pero for example, ito lang po yung kanyang salary grade, ito lang po yung kanyang kinikita, that is basically a prima facie finding of unexplained wealth. Diba? So, doon pa lang, even without talking of payoffs, even without talking about any other evidence, parang magkakaroon na ng problema yung particular public official po na yun. So, I think that's a good first step towards broadening and having greater accountability with public officers. Currently po ba, ano yung pananagutan ng House pagdating sa paglalathala o pagsasapubliko ng SALN ng mga lawmakers? I think nakaasa siya, not just for this leadership, no, but for the previous leaderships, even in the previous government, para nakaasa siya doon sa disclosure po ng ombudsman ng mga SALNs. No? So, I don't want to jump the gun on the current House leadership, pero on how they will actually do it. Pero ngayon, I think the House will have to make its own policy without having to wait for the ombudsman. Pero may pending resolution po kasi, yung pong Akbayan Party List na gawing public po yung SALN ng mga lawmakers. Pending pa with House Committee on Rules. Okay. Well, totoo, we don't have to wait for the House resolution to actually be approved, no? If the House leadership deems it very important and very significant to restore public trust in government, in which is basically what the Speaker stated in his Congress break speech, no? I think the House leadership can do it on its own without having to wait for the House resolution to be approved. Siyempre po ba yun kung sa Open BICAM na panawagan din? Actually, Open BICAM, siyempre hindi na ho Kongreso yung magdidesisyon po sa Open BICAM. Yung Senado kailangan din hong mag-commit. Pero I think yung BARC proceedings, yung budget subcommittee po,
I think would be a good example on how the smaller committees should be able to do it. No? So, yung pong BICAM, syempre mas malapad po na committee po ito dahil kasama na ho yung Senado. Pero may mga pwede hong paghalawan na mga aral kung paano po ginawang transparent and more accountable yung pong budget subcommittee na itinatag po ngayon. Kasi basically nga, talagang tinanggal na yung small committee. So, I guess ang expectation po ng publiko, even at the level of the BICAM, dapat open, public, transparent na po yung lahat ng mga amendments, insertions, initiatives na gagawin po at that level. Confident naman po kung nakapasa siya since malapit na din po magsimula yung BICAM. Yeah, yung open BICAM naman kasi syempre, it will have to include both the leadership of the Senate and the leadership of the House, no? On how they will undertake it. Pero syempre, we're confident with the leadership of syempre, Senate President Tito Soto and Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na ito po ay kanila pong susuportahan. Kasi nga, even at the level of the UA, parang gusto nga nila entirely obliterated po ito. No? So, or talagang kapareho po nung House version na natitira lang po yung foreign assisted projects. Confident naman tayo na even sa level po ng open BICAM, gagawin po natin ito. The topic of farm-to-market rules, specifically yung those farm-to-market rules have been gaining traction. Meron ng kumpas from Napalas and the President himself na imbestigahan at wala na raw dapat palakasan sa mga susunod pa. Formerly, your committee gave way to the ICI, specifically with the anomalous flood control projects. So, sir, pwede bang mag-imbestiga ang Infracom as the new direction to the those farm-to-market rules? Well, pwede ho nating, actually, just to be very clear, Teka lang ha, ako, bro, dasan na yung Infracom. Marami naghahanap sa Infracom. Ano na nangyari sa Infracom? Pwede mo ba kaming balitaan? Kasi parang ano yun na ikaw yung ano nun chairperson nun Kayo nila Abanti yun Ano na nangyari doon? Di ba? Bakit nyo tinigil? Kayo ang tagapagligtas ng sangkatauhan Dapat hindi nyo tinigil yun. Nangyaka talaga yung pong ganun. farm-to-market roads, yung pong mga local government unit projects, infrastructure, I think yan po, hindi pa yan, yung mga irrigation projects po ng NIA, I think there are questions that are being raised on these projects as well. I think these are not within the ambit of the Infracom. So, I think it can be subject to a new resolution. So, ibig sabihin, we can do a new inquiry on it. So, for example, kung yung pong sa DA, FMRs, pwede hong magkaroon ulit ng joint committees to look into it. Pero dapat kasama na po yung Agriculture Committee dyan kasi sila naman ho yung main committee. Public accounts can also be part of it and yung good government. No? So, pag-aralan po namin, we have to talk to the other committee chairs on what they want to do with it. Personally, how would you personally lobby with the idea to... No, I think that's something that we want to be able to do kasi nga, I guess what the president wanted was a full sweep Hindi ba? So, ibig sabihin, ano sabi ng mga tao sa social media, DPWH pa lang ito. Hindi ba? Yun yung lagi nilang binabanggit. So, I guess if the direction is to do a department-to-department, agency-to-agency sweep, it's something that we have to undertake. Hindi ba? So, kung may problema sa NIA, titingnan natin yung problema. Sa DA, tingnan natin yung problema sa DA. Kung may problema sa NIA, tingnan natin yung problema sa NIA. Kung may problema sa mga LGUs, tingnan natin yung mga problema sa LGUs. Kasi, if you would remember, marami sa mga kontratista na pinangalanan, doon po sa top 15 ng flood control projects, naglalaro din. Di ba? Nagbi-bid out, nananalo din po ng mga kontrata sa ibang mga ahensya. Nananalo din po ng mga kontrata sa mga lokal na pamahalaan. So, ibig sabihin, if we really wanted to go to the bottom of it, we have to have an entirely separate inquiry into all of these other agencies. Sir, may rally na naman sa Friday. Malawakang rally naman about against corruption, anti-corruption na naman. Ano pong masasabi nyo dito sa mga panibagong rally na naman na kinakasama? Siyempre, alam po ninyo, malaya po yung mga kababayan po natin na magkaroon po ng kanilang mga kilos protesta at pagpapahayag ng kanila pong mga paninindigan
So ginagalang po natin yon at syempre magtutuloy naman po talaga yung lahat ng kailangan gawin ng gobyerno para po magpanagot, no, at maglatag po ng reforma. So whether it is on Friday and whether it is on the 30th of November, which I think is the bigger protest action, Nako, kailangan po natin galangin yon. And sa November kung sakaling magkaroon man ng malawakang pagkilos, kung makakapunta ho tayo dyan, magsama-sama ho tayo dyan sa malawakang pagkilos na yan, di it ba? actually keeps government honest, di ba? And keeps government committed to actual accountability. Kasi nga, syempre, pagka ho binitawan po natin ito, baka magtuloy-tuloy lang ho, yung mga dating gawi. No? So, at the core of any reform initiative will always be the vigilance of civil society and the people, and it's something that we have to be able to support. No? Sir, kayo po ba personally, sorry kung hindi pa natanong, yung willingness niyo po na i-publicize din yung result? I think wala nang problema yun. Pero I think, obviously, marami ho nag-volunteer ng kanila pong disclosures, no? Pero we would want the House to be able to enact their own policy para hindi lang ho ito pagsasarili ng mga disclosures po ng paisa-isa ng mga kinatawan. Kung naglatag, sir, ng policy, any suggestion po? Hindi, pwede naman magkapareho lang po yung policy ng ombudsman. Basically, just respecting the data privacy limits. Doon po sa disclosure, dapat free for all na po ito. Yung entire information. Pero clearly, dapat po yung numero mailagay. Hindi ba? Yung numero ng mga assets, liabilities, tsaka net worth. No? Kasi I think yun yung pinaka-importante. Para magkaroon ka talaga. Partida, abogado pa yan eh. Kung isa sa publiko yung salin sa tingin nyo ho ba, di ba? Understood na yun. Ang pinaka-importante doon, kaya nga salin, mga numero yun eh. Kanya talaga tong si Dirito. Dinadaan mo kami sa English, brad eh. Pero ginugood time mo lang kami eh. Kanya ka talaga, oo. Talaga ng year to year. Sarap mong ibalik sa ina mo. Comparison kung lumaki ba, lumit ba, o hindi. Ito pong mga kaperahan at kayamanan po ng mga pampublikong opisyal. Parang gano'n naman yung direction ba? I think very clear naman yung commitment po ni Speaker Boji D. Bakit wala nang mga young guns? Asa yung mga tropa mo, Brad? Ba't mag-isa ka na lang nagsasalita? Asa si Benny Abante? Nakanantok ba? Bakit wala silang partisipasyon sa pagtatanggol sa House of Representatives? Yan ang nila eh. Yan yung forte nila eh, yung magpakaaso. Bakit? Ano ba nangyari? Pambihira talaga. Oo, palabasin mo yung mga amo mo. Hindi ikaw lang yung sinusubo nila. Sabihin mo kay Saldico, alam mo Brad, para wala ka ng trabaho. Sabihin mo kay Saldico, umuwi na siya ng Pilipinas. Ganun lang naman. Sabihin mo, umuwi na siya ng Pilipinas, marami nang nakakamiss sa kanya. Sabihin mo, wag siya masyadong mabahala. Kung sakaling umuwi siya, maraming sasalubong sa kanya. Maraming magsusundo sa kanya sa dyan sa airport. Sabihin mo, umuwi na siya. Ha? Oh. Sa bagay po na ito. So, kung yun na po yung linatag ng ombudsman, no, they will release subject to data privacy rights. I think dapat ganun ho yung maging patakaran din po ng House. Ganun din po yung maging patakaran po ng Senado. Pero sir, yung urgency na dapat i-publicize agad. Kasi dahil sa nangyayari ngayon, na hindi naman humuhupa yung galit ng publiko sa corruption. So yung urgency na malaman ng publiko, yung sa atin ng mga lawmakers. Hindi, wala tayong debate na it is urgent. No? So, it's just a matter of time. So, hopefully, the House leadership will make a decision soon. Pero, I think it's not a question of if, it's just a question of when. And on the question of when, we hope it is in the soonest time. Diba? Kasi, nagsabi naman na po yung ombudsman yesterday, sa kanila pong plano, dapat wala na impediment for the House and the Senate, and I think also the judiciary, to make their own disclosures. Prospective ba to, sir? Or even yung mga SAL-ins during the period na si Martires ang ombudsman, pwede pa rin ilabas?
I think dapat all-encompassing siya. So, hindi yan pwedeng parang for this year lang. Kasi, I think the records naman po are in the House records, in the Senate records, in the judiciary records, no? And talaga naman dapat nagpapasa ng SALN each and every year. No? So, tingin ko dapat, even in the years na pinagbawal po yung paglalabas, dapat meron pa rin pong makuha ng mga dokumento yung publiko. Wala na kayong tanong kay Ator Terry Redon? Anak ng tawa, yun lang pala tatanong nyo. Dapat tinanong nyo kung nakausap nyo na ho ba yung amo nyo si Saldico. Kasi Bicol Saro yan eh. Tropa niya nung ako Bicol eh. O ano, saan nyo ho ba yung pinakahuling lokasyon na nitong si Eli Saldico? Pwede nyo ho ba naming malaman? Kasi ang sinasabi ng mga kababayan natin, kung walang makukulong dito sa issue na to, para lang tayo naglolokohan. Ngayon, ang ika nga, kumbaga sa yung mga naglilihi, di ba, parang merong gustong kainin yan eh, di ba? Yung tipong kinikrave ng na ipakulong ng ating mga kababayan, yan si Elizalde ko. Ngayon, kung hindi rin lang naman pala makukulong tong si Elizalde ko, wala rin kwenta. Kaya dapat, yung mga reporter na to, tinanong kay Terry Redon kung nasa na yung kanyang amo. Amo mo yan eh. Posible namang hindi mo alam yung niyan.